Tinutulan ng militanteng grupong Hamas ang inihaing 20-point ceasefire plan ng Amerika na siyang napagkasunduan ni US President Donald Trump at Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa White House. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Gaza. Tinutulan ng isa sa mga lider ng Hamas ang inihaing 20-point US ceasefire plan na kamakailan na pagkasunduan ni US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa White House. Sa isang pahayag ni Al-Din al-Haddad, isa sa mga lider ng Hamas, idinisenyo raw umunong naturang plano para tuluyan ang pabagsakin ng Hamas, tanggapin man ng grupo o hindi. Kaya naman nila, mas pipiliin na lamang daw nilang ipagpatuloy pa ikipaglaban sa Gaza. Habang ayon naman sa huling ulat na tala ng mga hawak na hostage sa Gaza ay pininiwalang 48 pa ang hawak ng Hamas kung saan 20 na lamang dito ang maaaring buhay pa. Sa iba pang balita, isang kalunos-lunos na trahedya naman ang naganap sa isang sinagoga sa Manchester sa England matapos sadyaing banggain ng isang driver ng SUV. Kung saan nagresulta ito sa pagkasawi ng 2 lalaki at nagwa pang saksakin ang isa sa mga security guard. Ito ay habang nagaganap ang isang pagsamba na tinatawag na Yom Kippur o ang pinakabanal na araw sa Jewish calendar. Ayon sa mga otoridad, nakitaan pa ito ng bomba sa kanyang katawan kung saan may balak din pa ito mag-suicide bombing. Ngunit bago ito nangyari ay nabaril ito ng isa sa mga kapulisan. Kasalukuyan nagsasagawa pa ng investigasyon ukol sa posibleng motibo ng suspect, gayong wala umantong record ng kasapi ito sa kahit anong radicalized activist groups. At yan naman nakakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.